Ano ang nangyari sa apat na estudyanteng natagpo ang wala ng buhay sa loob ng bahay nila? Pag-usapan natin ang bagong documentary na The Idaho Murders College Nightmare. Umaga ng November 13, 2022, magugulat na lang ang lahat nang matagpuan ng 6 sa 6 na tao sa loob nito na wala nang ang buhay matapos silang atakihin ng isang tao habang natutulog sila. Ito sina Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Sienna Coronodel, Ethan Chapin na nasa around 20 to 21 years old pa lang. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis sa karumal-dumal na krimen na ito kasi sino nga ba ang gagawa nito sa mga inosenteng teenagers? Interview yung 2 babaeng nakasurvive na mga kaibigan nga rin ng mga biktima kung saan ayon sa kanila may narinig daw sila ng madaling araw tapos yung isa nakita pa daw niyang nagtatago yung isa sa mga biktima kaya nagtago din daw sila. Siguro dahil sa sobrang takot and dahil nga confused na sila sa mga nangyayari, hindi rin sila agad nakahingi ng tulong. Katunayan, umabot pa ng ilang oras bago nga sila tuluyang tumawag sa mga pulis hanggang sa madiskubre nga yung nangyari sa mga kaibigan nila. Tagpuan nga yung 4 na estudyante na punong-puno nga ng mga tama ng patalim nga sa katawan na halos imposible nga daw talaga sila makasurvive eh. Dagdag mo pa nga nung nangyari nga daw yon, natutulog nga sila so alam yon, paano nga sila makakapalag? Nabalitaan nga ito agad ng mga pamilya nila na syempre sobrang nalungkot and nabalot nga din sila ng takot kasi paano to nangyari sa mga mahal nila sa buhay na ine-enjoy lang naman yung mga kabataan nila eh. Nag-imbestiga nga yung mga pulis sa mga malapit nga doon sa mga biktima and wala nga silang mahanap na suspect not until may makita silang sasakyan na umaaligid noong umaga ng krimen. Sinundan nga nila yung puting sasakyan na ito gamit nga mga CCTV sa iba't ibang mga lugar para nga malaman kung ano nga ba tong sasakyan na ito, kanino ba to, para ma-identify nga kung sino yung may-ari nito. And malalaman nga nila. To si Brian Kohberger, nag-graduate ng criminology sa isang university malapit din sa lugar na yon. Timik na tao lang daw itong si Brian, walang masyadong kakilala or kaibigan, maraming nakakaaway, and sobrang interesado nga daw ito sa pag-aaral ng criminology, specifically sa mga kaalaman tungkol sa mga paggawa nga ng krimen. Para mapatunayan na konektado nga itong si Brian sa nangyari nga doon sa 4 na estudyante, syempre kailangan nga nila ng DNA na magkukonekta nga kay Brian doon sa bahay na yon. Inuwerte naman yung mga pulis dahil naiwan yung lagayan ng patalim na ginamit nga doon sa krimen kung saan may natagpo ang buhok dito na ito nga yung pinagkumpara na DNA and nagmatch nga ito kay Brian. Nilip nga din nila yung computer ni Brian at natagpuan nga nilang bumili si Brian ng isang kutsilyo na kaparehas nga nung natagpuan doon sa mismong krimen. Trace din nila yung cellphone records niya at natagpuan nga nilang pabalik-balik nga itong si Brian malapit sa lugar kung saan nga nangyari yung karumal-dumal na pangyayari. Puro sasabihin ng iba, hindi ba pwedeng napupunta lang siya doon ganon kasi malapit nga lang siya? Ang kaduda-duda kasi dyan, matapos ngang mangyari yung krimen, hindi na siya bumalik ulit sa lugar na yon given na nakailang beses siyang nagpabalik-balik doon before, so what gives, di ba? Unless nagtatago na nga siya. Dahil sa napakaraming mga ebidensya, tuluyan na ngang naaresto itong si Brian at tinatanggi nga niyang siya yung gumawa ng nangyaring yon. Yun sa mga pulis, posibleng nag-aral daw ito at ginamit nga niya yung napag-aralan niya sa criminology para nga magawa yung perfect na krimen, pero buti na lang at nahuli pa nga din siya. Dulo, nag-plead nga ng guilty itong si Brian at nakareceive nga siya ng 4 na consecutive life sentences. Di rin naman ito tinanggap ng pamilya nga ng mga biktima dahil ayon sa kanila, kung buhay nga daw yung kinuha ni Brian, dapat lang daw na buhay nga din daw yung maging kapalit. Technically, mabubulok na rin naman siya habang buhay sa kulungan, pero the fact kasi na ilang taon pa siyang mabubuhay, hihinga, and gigising ay isang malaking insulto para sa mga taong hindi niya binigyan ng chance na mabuhay pa nga sa mundong ito. Ayun pa nga doon sa pamilya, gusto daw nilang malaman kung bakit itong mga estudyanteng ito yung mga tinarget niya, bakit yung bahay nila, pero sadly daw, mukhang hindi na daw ito masasagot pa. Siguro minalas lang talaga sila nung gabi na yon na yung bahay nga nila yung napili ng hayop na ito and sadly sa gabi na yon, 4 na maaagang buhay ang nawala at 4 na pamilya ang nangungulila sa nawalang mahal nga nila sa buhay. Ayon sa mga pulis, ang mahalaga daw dito, nakakulong na at wala nang mabibiktima pa ang lalaking ito na wala nga sa tamang pag-iisip.